mga taong may espesyal na kakayahan na makita ang mga mangyayari pa lang sa hinaharap. Si Mamu na nasa likod ng Facebook page na Mamu's Rare Premonition. So, hi mga loves, maperang araw sa inyong lahat. Ako si Gloria Escoto o mas kilalang Mamuhay, ang inyong prophetic witch na may-ari ng Mamu's Rare Premonition na page, and then may-ari ng Salamangkera page at may-ari ng Gloria Escoto na may blue badge. So, dalawa yun mga loves ko na may blue badge, and then dalawa din yung mga loves ko na wala. So, itong vlog na to mga loves ko ay ang aking prediction para sa taong 2024 sa Year of the Wooden Dragon. Ayun mga loves, itong video ito or itong vlog na ginawa namin ay hindi ginawa para manakot, bagkus magbigay gabay sa inyong mga manunood. So, mag-umpisa na po tayo mga loves ko. Ito ang mga tanong ng mga ibang followers or clients na nag-chat sa akin. So, una, ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon na to. So, masasabi ko may loves ko ngayong taon na to na ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga unang or first hanggang second quarter ng taon is medyo parang hindi maganda. But then, pagdating ng third to fourth quarter, masasabi ko loves na bigla itong tataas or biglang aangat. Eka nga. So, uulitin ko ulit, itong 2024 na to, ang ekonomiya natin ay sa ngayon ay medyo parang bagsak siya, pero darating ang kalagitnaan ng taon hanggang bago matapos siya, ito ay biglang aangat. So, ayun mga loves ko, pagkatapos nun, tungkol naman or kung ang itatanong nyo naman is, paano Mamu or kamusta ang trabaho sa atin dito sa Pilipinas? So, gusto ko sabihin sa inyo mga loves ko na if ever na gusto nyo magtrabaho o kung tatanungin nyo kung dapat bang magtrabaho sa labas ng bansa, siguro mga loves ko, i-advise ko kayo na po pwede. Po pwede loves kayo magtrabaho sa labas ng bansa kasi nakikita ko na dito may loves ko is parang mas magiging successful ang mga kumbaga ang mga tayong mga Pilipino. And then mga loves ko, kung dito naman sa atin sa Pilipinas, siguro loves ang masasabi ko, hindi magiging ganun kasi kaganda. Though may mga paghihirap or sabihin natin mahirap maghanap ng trabaho ngayon dito sa atin actually. Pero darating ang panahon or sabihin natin na kalagitnaan is possible naman. And then mga loves ko, kung pagdating naman sa business, gusto kong sabihin na kung plano nyo mag-start ng business ngayong taon na to, pwede naman may loves, wala namang problema, pero ang business ngayon loves, kung sakali, ay hindi siya more on foods, ganyan. Sabihin natin may loves ko na mas in ang pagiging online o ang online selling, eka nga, mas ito pa yung lalong tawag dito yung makikilala kung sakali. Ngayon naman mga loves ko, dun sa magtatanong naman about dun sa mga Bitcoin or crypto something or investment mga loves, siguro loves masasabi ko na pwede naman, kaya lang depende pa din dun sa pag-i-invest sa inyo kung ito ay scam or kung ito loves ay ang tawag nyo parang legal. So, dapat lang tayo laging mag-recheck kung sakali. And then mga loves ko, kung ang susunod na itatanong nyo naman may loves is about sa gera or gulo
dito sa bansa natin o kung may mangyayari bang ganito ngayong 2024. Tingnan natin mga love sa cards. So, kung gulo, gusto kong sabihin, loves, kung ang tunutukoy na gulo dito is about sa China and sa Philippines. Possible may loves na may mamuong tension. Possible din may loves na magpahaging yung kabila. But then, kung madadaan siguro sa magandang usapan, possible din may loves ko na madaan to sa magandang usapan. Ngayon may loves ko, kung dito naman sa loob ng Pilipinas, gusto ko lang love sabihin na para dun sa mga naka-uniforme natin, lagi kayong mag-iingat, loves, kasi magiging madalas ang ambush. So, ingat lang. And then may loves ko, tungkol naman sa, kunyari sa gasolina, ganyan, kung ito ba ay tataas or bababa, gusto ko sabihin sa inyo, loves, na isa sa prediction ko, may loves ko, ang nakita ko na possible, loves, na magkaroon tayo ng shortage pagdating sa gasolina dahil ito ay talaga namang tataas siya, sobra. And then may loves ko, pagdating naman sa politics, pagdating naman sa pamahalaan or sa namamahala ngayon, gusto kong sabihin sa inyo mga loves ko na maraming tao ang possible na tumulong or maraming matataas na tao ang posibleng tumulong sa pamahalaan natin ngayon in terms of pera or in terms of pag-sasanib puwersa. So, ayun mga loves ko ang about sa ating gobyerno. Ngayon naman may loves pagdating naman sa kalamidad. So, dito na loves yung papasok ang tinatawag na mga bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan. Tulad love na sinabi ko sa unang prediction ko, possible loves ang paggising ng isang bulkan na nandun din sa may malapit sa lake or sabihin natin na mismong nasa lake siya. Ito loves ang bulkan na natulog din ng matagal na panahon, ngunit siya ay gigising din ngayon. So, nasa gawi ito loves ng Southern Leyte. So, hindi ako nagkakamali loves sa pangalan nito is Mount Kabalian. So, ito loves ang isang bulkan na kailangan nating bantayan ngayong taon na to. And then loves ko nga itatanong nyo naman, possible ba sumabog ang Mayon, Bulusan, Taal? Sila loves ay mag-e-erupt lang. Pero hindi ko sila nakikita na sasabog talaga. Mount Pinatubo loves, hindi ko pa rin inaalis yung tawag dito, posibilidad na bigla siyang gumising at sumabog. Pero ito loves ay magaganap pa rin. So pagdating loves sa lindol, tulad ng sinabi ko, ang possible loves na maging sentro ng lindol natin ngayon ay ang Visayas. So pababayan o sabihin natin mauuna siya sa gitna, Visayas, tapos Mindanao. And then tayong mga taga Luzon loves ay makakaranas din tayo ng malakas na lindol, siguro around February or March. Pero ito loves ay hindi yung the big one na tinatawag. So about naman loves sa bagyo or pagbaha, ating mararanasan to loves. 4 na bagyo ang pwedeng magpalubog loves sa atin. So ingat-ingat na lang siguro lalo na love sa mga taga Central Luzon, ingat tayo kasi maaaring tayo ang tamaan ng mata ng bagyo na to. So maulit-ulit kung ano yung nangyari before na mawalan ng kuryente, ganyan, or tawag dito, magkaroon ng malalaking landslide. So ayun mga loves ko, tapos na tayo sa calamity. So pasok naman tayo mga loves sa pagdating sa usapan, pag-ibig, pamilya. So ngayon tayo na to loves dahil Year of the Dragon. So medyo mainit loves ang ulo ng mga tao. So dito loves ay possible ang mga hiwalayan dahil sa emosyon. Kumbaga loves, dahil nga nasa Year of the Dragon tayo, medyo mainit loves ang dating nito sa atin. Alam niyo yung, kumbaga parang pag meron ka lang nalaman, bigla ka nang magagalit. So dito loves, possible ang pagkasira ng mga pamilya. Possible ang pagkasira ng pamilya, possible din loves ang kabitan.
diretsahang salitaan, kabitan loves. Pero syempre mga loves ko, hindi naman din dyan matatapos yan. Like kahit paano naman loves, maraming mangyayari pa rin ngayong taon na to. Like may mga magagandang mangyayari naman, like yung mga taong posibleng ikasal, ganyan, or kaya magkaroon tayo ng mga mas maraming babies ngayong taon na to. So, ayun mga loves ko, iduktong ko lang, if ever loves sa zodiac sign sa unluckiest loves pagdating sa pag-ibig love, pasok loves ang Leo, Virgo, Sagittarius, at saka loves ang Pisces. So, ingat tayo loves pagdating doon. So, ngayon loves, pagdating naman loves sa usapang kalusugan, tulad love ng sabi ko noon, ang susunod na virus natin, loves, ay dadaan sa tubig na ikamamatay, loves, ng maraming tao. So, ingat tayo, my loves ko, pagdating, loves, sa pag-inom. Kasi dito nila, loves, padadaanin ang susunod na virus na sabihin natin, hinto uli ng ating mga buhay. So, pagdating naman, mga loves ko, sa mga kabataan, so, prone pa rin sila, love, sa pagkakaroon ng depression or anxiety. So, dapat, loves, lagi nating kakausapin ang mga bata. So, hindi lang siguro sila, pati, loves, ang mga matatanda kasi lumabas din sila, loves, cards natin na kailangan din nila ng kung sakali ay makakausap. So, ito mga loves ko. And then, pagdating naman love sa sakit, tulad na sinasabi ko, uso ang ubot sipon ngayon. If ever love sa may sipon o ubo ang kabataan, hindi lang siguro sila, pati tayong matatanda, siguro mga loves ko, kailangan ay gamutin na natin sila or ipagamot na natin sila. And if ever may loves ko, pagdating naman love ko sa kamatayan. So, lagi ko sinabi or last year, sinabi ko na to, ang Year of the Dragon or Wooden Dragon is Year of the Death. So, bakit ganon? Mas naniniwala kasi ko, loves, na itong taon na to, lahat ng mamamatay na tao is due to health ang rason. So, ayun mga loves ko, itong aking mga nasabi na to or nakita sa cards na to, ay pawang gabay niyo lang, hindi niyo dapat i-absorb mabuti. So, ayun loves, sa mga susunod na vlog ko or sa susunod na vlog ko, loves, magbibigay ako sa inyo ng tips and remedies para, loves, hindi niyo pagdaanan kung ano man yung mga nasabi ko sa vlog na to ngayon. So, ayun mga loves ko, pag kailangan niyo, loves, ng mga pampaswerte, marami ako niyan, loves. Pampaswerte, spells, mga jars, or guide, loves. Kung kailangan niyo, loves, ng mga ganon. So, pwede kayo, love, kumontak sa aking mga pages. Like sa Shopee account namin, Mamu_1408. Pwede din kayo, loves, sa aming pages na isa, yung sa Lamangkera. Sa amin din yon. Mamu's Rare Premonition page. Sa akin din yan, mga loves ko. And then, dun, loves, sa apat na Gloria Escoto ko, na 2 may blue badge at saka 2 wala, loves. So, may mga items kami dun, loves, na binibenta. So, ayun mga loves ko, hanggang sa susunod na vlog, tayo ay magkita-kita. Maraming salamat at masaganang araw sa inyong lahat. So, ito naman ay para sa mga blind item natin ngayong taong 2024 na to. So, unahin muna natin sa mga sikat na artista. Dito sa cards, mga loves, meron akong nakikita na ito ay mag-asawa o magkarelasyon. Sikat to na po pwede, mga loves ko, na maghiwalay ngayong taon na to. So, yun lang. Possible silang maghiwalay ngayong taon na to, itong sikat na magka-partner na to. And then, pagdating naman, mga loves ko, sa politika, gusto kong sabihin sa inyo na possible ang pag-pass away ng isang dating presidente ng Pilipinas at ito, loves, ay lalaki. And then, mga loves ko, pagdating naman, may love ko sa mga influencer o sa mga hinahangaan natin, isang sikat na vlogger, may loves ko, ang pwedeng mag-pass away. Ito, loves, ay babae.
na po pwede loves na ang maging sanhi ng kanyang pag-alis ay bangungot. Ngayon loves, another pa uli, sa isang influencer pa uli, or sabihin na natin na vlogger sila mga loves ko, ito naman love ay grupo na po pwede loves masangkot din sa isang aksidente. Wala naman masasawi loves, kaya lang ay possible loves na masaktan sila or ma-hospital may loves ko. And then love ko, next, para naman loves sa artista. So ayun, may nakikita loves ako na possible loves na magkaroon ng dragon baby ngayon taon na to. So ito loves, magjowa na to ay hindi pa sila loves kinakasal. So ayan mga loves ko ang mga blind item ko ngayong 2024. So tsaka na namin siya i-reveal pag nangyari na. So ayan mga loves ko, hanggang dito na lang uli. And masaganang araw sa inyong lahat. Hindi ko na din sinabi. Kilala na ni Lee eh.